Pumayag kaya itong San Miguel Beer dito sa trade offer na ibibigay nitong Blackwater Bossing? Alam nating lahat na si Troy Rosario magiging unrestricted free agent na. Ibig sabihin kahit saang team pwede siyang pumirma. Ngayon, ang gustong gawin daw ng Blackwater ay i-trade itong si Rosario dito sa San Miguel Beer para dito kay Vic Manuel. Ngayon, kung ikaw San Miguel Beer, siguro iisipin ng mga fans bakit mo pa iti-trade itong si Manuel, bakit hindi mo nalang intayin na mag-expire yung kontrata ni Troy Rosario. Ang isang dahilan dyan kasi, itong si Troy Rosario ay meron ding nakikitang offer daw mula sa abroad. So kung iintayin ng San Miguel Beer na mag-expire yung kontrata ni Rosario, baka hindi yan pumirma sa San Miguel at magdesisyon. Nasa abroad na lang maglaro. Meron din balita kasi na itong NLEX Road Warriors interesadong makakuha itong si Troy Rosario. Kapag nakuha ng NLEX itong si Troy Rosario, ibig sabihin, kung mag-expire ang contract ni Rosario at madesisyon na niya na lumipat sa NLEX, hindi na yan makukuha ng San Miguel Beer. So mas makabubuti pa na kunin nila itong si Rosario ngayon para mabigyan nila ng mahabang kontrata. At isa pa, kung mapupunta rin naman sa San Miguel Beer itong si Troy Rosario, ite-trade din naman nila si Vic Manuel dahil sosobra na sila sa power forward. So ang tanong dito ay kung tatanggapin ba ito ng SMB. Sa ngayon kasi yan syempre pinag-uusapan nila dahil makikita natin na ang San Miguel Beer matagal nang nag-express ng interest na makuha ang serbisyo ng nasabing stretch 4. Bagay na bagay kasi si Rosario dito sa rotation ni Coach George Ganet at yan ang dahilan kung bakit niya ito gustong makuha. Ngayon, nasa San Miguel na yan kung tatanggapin itong posibleng trade offer na ibigay ng Blackwater Bossing. Ang Blackwater naman, gusto itong ituloy para may makuha silang kapalit. May malaking desisyon ngayon na kailangan gawin ng Converge Fiber XS. Ayon dito sa mga reports, bukod dito kay Justin Baltasar, isa pa nilang gustong makuha dito sa darating na draft ay ito si Will Gosum. Dahil gusto nila na magkaroon talaga ng matangkad na front court. So meron silang Arana at Baltasar sa center plus gusto nila sa wings nila meron silang 6'7 na Will Gosum. Ang problema nga lang si Will Gosum nagkaroon ng ACL injury. So hindi ito makapaglalaro buong season kung sakaling ito ay i-draft. So yan ngayon ang problema. Kung ikaw ang Converge, iintayin mo ba na si Will Gosum ay makarecover? Ibig sabihin, pag nag-draft mo siya, itong darating na season, hindi siya maglalaro. Ang problema naman, kapag hindi mo kinuha si Will Gosum, baka may ibang team na kumuha dyan na willing mag-intay para sa kanya. Tandaan natin, itong si Luis Villegas, hindi nakapaglaro buong season. Pero kinuha pa rin siya ng rain or shine at willing silang maghintay. Ganyan din nangyari dito kay Jeremiah Gray, dinraft siya ng Terra Firma, pero eventually tinrade nila sa Barangay Ginebra. So ito ang matinding desisyon na kinakailangan gawin ng Converge Fiber XS. Kinakailangan natin tignan, of course, kung si Gosum ay sasali sa PBA draft, bababa siguro yung kanyang ranking. Baka hindi na yun maging top 3, baka maging top 5 o mas mababa pa. Pero dahil siya ay isang big man, sa tingin ko meron pa rin mga teams na mag-iintay sa kanya kahit na siya ay merong ACL injury. So ito kinakailangan pag-aralang mabuti ngayon ni Coach Aldin Ayo at ang management kung kukunin pa ba nila si Will Gosum o yung iba pang big men na baka maging available katulad ni Kai Balungay o kaya ni Michael Phillips. Yun nga lang, kapag nagpa-draft ito si Balungay, malamang yan ang maging number 2 pick, yan ang kunin ng Blackwater Bossing. At itong si Michael Phillips naman, baka yan ang kunin nitong Terra Firma Jeep dahil sinabi na ni Coach Cartel na sa darating na draft isang big man ang gusto pa nilang makuha. Ito nga bang si Terdy Ravena ay susubukang kunin itong TNT Tropang Giga? Ito kasing si Terdy Ravena alam natin naglalaro yan sa Japan. Pero mukhang sa ngayon ayon sa balita ay nag-expire na kontrata nito at isa na siyang free agent. Nandito rin yung posibilidad syempre na kung gusto siyang kunin ng TNT, kinakailangan muna ay mag-enter ito doon sa draft at makuha nila to bilang isang pick. Of course, kung sakasakali, for example, syempre may makukuhang offer sa Japan si Terdy Ravena. Pero kung tanggihan ni Ravena yung offer dyan, kinakailangan dumaan muna siya sa PBA draft. Kung ito magdideklara, sigurado isa to sa makukuha ng mga top draft picks. Number 1 pa rin sa tingin ko si Justin Baltasar. Pero ito si Ravena, hindi ako magugulat kung yan maging number 2. Dahil na balita nga natin, ito si Will Gosum, merong ACL injury. So baka medyo bumaba
yung draft pick na napaglalagyan niya. So, yan ngayon ang kailangan natin tignan dito. Kung sakaling maging number 2 pick itong si Terry Ravena, pwede siyang kunin ng Blackwater Bossing at pagkatapos i-trade dito sa TNT Tropang Giga. Ngayon kasi may mga balita na meron daw mga top players sa Japan na babalik na dito sa Pilipinas at mukhang iyan ngayon ang tinitignan nila na ito ang mangyayari. Napupunta na dito sa Pilipinas si Terry Ravena. Abangan na lang natin kung ito nga ay matutuloy. Ang importante dito kung ikaw TNT, kapag nakuha mo si Ravena, magkakaroon ka ng isa pang scorer na madedependahan mo. At syempre, hindi ito yung basta-bastang rookie dahil to ay meron ng eksperyensya na paglalaro sa overseas. Kaya makakakontribute ka agad-agad dito sa sistema ni Coach Chot Reyes. Syempre, nakadepende lahat yan kay Terdy kung tatanggapin niya yung makukuhang offer dito mula sa PBA. O baka naman magdesisyon siya na manatili na lang muna doon sa Japan B-League. Okay, ang balita natin ngayon of course ay itong Game 7 ng Barangay Ginebra at ng Meralco Bolts. Ang tanong ay kung sino ang mananalo. Sabi nga nila, bilog ang bola. So kahit ano ay pwedeng mangyari dyan. Pero kailangan natin tignan dito, importante ay yung umpisa pa lamang. Dahil kailangan dyan, kung ikaw ang Meralco, kailangan magkaroon ka ng good start. Yan ang pinaka-importante ngayon dahil masasabi natin na itong Meralco Bolts, pagdating sa out-of-town game, ay delikado. Ibig sabihin, nakalalamang itong Barangay Ginebra dahil para meron silang tinatawag na home court advantage. Dahil syempre, sigurado puno yung venue at karamihan doon mga fans ng Ginebra. Mahirap maghabol kapag ikaw ay naumpisahan na ng malaki ng Ginebra. Kaya kung ikaw Meralco, gusto mo makalamang ka kagad. At para magawa mo yan, kinakailangan makontain mo si Christian Stan Hardinger. 6 man turnovers ni Christian nung huling game kaya asahan natin, babawi yan. Kung ikaw naman ang Ginebra, ang gusto mong gawin ay siguraduhin na mapigilan itong si Alain Maliksi. Nakita natin na dikit yung laban itong Meralco at Ginebra noong Game 6 pero nung naka-score na si Maliksi no second half, doon nagka-problema Ginebra at kaya sila natalo. Yan ang kailangan maging focus ng Ginebra. Siguraduhin nila na itong si Alain Maliksi ay hindi makaka-score o malilimitahan yung kanyang produksyon. Sa panig ng Meralco, kailangan ito si Almason at si Almasan ay ingatan yung kanyang mga fouls. Dahil kapag siya na foul trouble, diyan nagkakaproblema Meralco. Nakakatulong sa depensa ito si Brandon Bates. Ang problema, yung scoring nito, particular na sa free throw, ay masyadong mababa. Sa Ginebra naman, kinakailangan may support bukod dito kay Stan Hardinger at ipagpatuloy ni Japet Aguilar yung kanyang magandang laro. At kinakailangan consistent din ang scoring nung guards nila katulad ni Pringle at ni Maverick Ahanmisi. Shoutout kay Joseph Pineda, Donald Santiago, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, JJ Sibum, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa. Pinabati din natin si John Ray Marquesuela, Eduardo Monsales, Roman de la Cruz Agustin, Ireneo Salangsang, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., pati na si Carl Alarcos, Juan Solege, si Kuya Mike TV, Anthony Alon family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Jonald Malyari, Rico Olarte, Ronald Barbosidad, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer, at ang iba pa nating taga-subaybay.